Mga kaalagad, magandang araw sa inyong lahat. May isa na namang bahagi ng live ni Krishna na talagang nakakuha ng atensyon natin. At sa pagkakataong ito, hindi basher ang unang pinansin ni Krishna. Ang pinagtuunan niya ng pansin isang Facebook page na matagal na rin nating nakikita sa mundo ng Krishna content, ang Good Vibes. At ayon mismo kay Krishna, mga kaalagad, bad trip na talaga siya dahil sa ilang mga posts ng page na ito. Bakit? Dahil pakiramdam ni Krishna, lagi na lang siyang nauunahan sa mga post. At may mga pagkakataon na ang paraan ng pag-present ng content ay nagiging dahilan para magkaroon na naman ng panibagong issue at pambabas sa kanya. At bilang isang reaktor at defender ni Krishna, mga kaalagad, pag-uusapan natin ito ngayon. Hindi para makipag-away, hindi para personalin ang may-ari ng page, kundi para himayin kung bakit nga ba nakakainis para kay Krishna ang mga ganitong klase ng content. Lalo na kapag ang isang post ay maaaring magbigay ng maling impresyon sa mga taong hindi naman nakakaalam ng buong kwento. Sa mga nakasubaybay sa atin, napag-usapan na rin natin noon ang tungkol sa page na Good Vibes. Dahil karamihan ng content nito ay tungkol kay Krishna. At bilang content creator, wala namang masama sa paggawa ng content tungkol sa isang taong maraming supporters at maraming sumusubaybay. Normal lang yon. Pero ang problema mga kaalagad kapag ang presentasyon ng content ay nagiging misleading. Dahil hindi lahat ng nakakakita ng post ay manonood ng buong live ni Krishna. Hindi lahat ay maghahanap ng original na source at hindi lahat ay susubukan pang alamin kung totoo ba ang nakikita nila sa larawan o caption. Minsan, kung ano ang unang makita ng isang viewer, yun na ang pinaniniwalaan niya. At doon nagsisimula ang problema, mga kalagad. Isa sa mga binanggit ni Krishna ay ang tungkol sa kanyang tato. Kung regular kayong nanonood sa kanyang live, sinabi naman niya noon na may plano siyang ipaayos o paggandahin ang kanyang mga tato. Malinaw ang sinabi niya, mga kaalagad. Pero may lumabas na post mula kay Good Vibes na parang ipinapakita na sobrang dami ng tato ni Krishna. At ang mas nagiging problema, mga kaalagad, ginamitan umano ng AI ang larawan. Kaya sa unang tingin ng isang taong hindi alam ang buong context, pwedeng isipin nila na ay dinagdagan na pala ni Krishna ng ganito karami ang tato niya. At dahil doon, mga kaalagad, ayun na, nagsimula na naman ang comment section. May mga nagulat, may mga nanghusga, may mga nag-comment ng hindi maganda, at may mga taong akala mo ay totoong nangyari ang ipinakita sa larawan. Ito ang gusto kong sabihin bilang reaktor ni Krishna, mga kaalagad, no? Hindi masama ang gumamit ng editing. Hindi rin naman masama ang paggamit ng AI bilang creative tool. Pero kung ang larawan ay AI generated o heavily altered, lalo na kung tungkol sa isang totoong tao, dapat malinaw sa viewer na hindi yun tunay na larawan. Dahil kapag hindi malinaw, pwedeng isipin ng mga tao na totoong nangyari yun, mga kaalagad. At kapag ang taong nasa larawan ay isang personality na marami ng bashers, mas lalo itong delikado. Dahil isang simpleng larawan lang, pwedeng maging gasolina sa panibagong issue. Tingnan nyo ang naging epekto nito, mga kaalagad. Hindi naman lahat ng comments ay ang ganda ng tato. Marami ang naging negatibong comment, mga kaalagad. May mga taong nag-comment na parang nagbago na daw si Krishna. May mga nagsabing hindi na siya katulad ng dati. May mga taong nagbigay agad ng konklusyon. Kahit ang pinanggalingan naman pala ng kanilang reaksyon ay isang larawan na hindi naman literal na totoong nangyari. At dito ako may tanong, mga kalagad. Kung alam mong maraming taong madaling maniwala sa nakikita nila, hindi ba dapat mas maging maingat ka sa paggawa ng caption at thumbnail? Dahil ang content creator ay may malaking epekto sa perception ng viewers. At mukhang umabot na talaga sa punto na napuno na si Krishna, mga kaalagad. Dahil ayon sa kanya, hindi na raw ito unang pagkakataon na nagiging misleading ang mga post ni Good Vibes. At maging ang atin niyang si Inday Ugdot, ayon sa kwento ni Krishna ay nakapag-message na rin daw sa page na ito. Hindi para makipag-away, kundi para ipaalam na hindi na raw tama ang ilang paraan ng pag-post tungkol kay Krishna. At naintindihan ko kung bakit umabot sa ganitong punto, mga kaalagad. Dahil isipin ninyo, ikaw mismo ang nagsabi sa iyong viewers kung ano ang plano mong gawin. Tas biglang may post na nagpapakita ng ibang impresyon. Pagkatapos, ang mga taong hindi nakakaalam ng buong kwento, ikaw ang babash. Sino ba naman ang hindi mainis, di ba, mga kalagad? At dito na naging mas interesting ang live ni Krishna. Dahil may isang comment na binasa mismo ni Krishna, mga kalagad. Ang pangalan ng nag-comment ay Ginaline Albius. I-mention ko na lang dito kasi minention na lang din ni Krishna. At wala naman itong ano, no. At ang sinabi niya ni Ginaline Albius dito, ang pagbabago ng isang tao kapag nagkapera na ito, hay naku buhay. Yan po yung comment ni Ginaline Albius sa post ni Good Vibes. Ayan, mga kaalagad, no, diretso na naman. At mukhang ito ang isa sa mga comment na talagang pinatulan ni Krishna. Siguro dahil sa dami na rin ng naririnig niya tungkol sa tato.
Siguro dahil paulit-ulit na naman siyang hinuhusgahan. At marahil mga kaalagad, napuno na rin talaga siya. At ang sagot ni Krishna, interesting. Parang tinanong niya, bakit ano bang nagbabago? Dahil para sa kanya mga kaalagad, kung magpapatato siya, ibig sabihin ba noon nagbago na agad ang kanyang pagkatao? Kung may pera na siya para gumawa ng gusto niya, ibig sabihin ba noon iba na agad ang ugali niya? At dito may punto si Krishna mga kaalagad. Hindi porkit may nabago sa panlabas na itsura ng isang tao, nagbago na rin ang pagkatao niya. Sinabi rin ni Krishna na oo, may pera na siya ngayon kumpara noon. Pero kung tutuusin, hindi naman daw ibig sabihin noon na biglang naging ibang tao na siya. At sinabi pa niya mga kaalagad, kahit sa mga simpleng bagay tulad ng skincare, hindi nga raw siya gaanong napapansin na may nabago sa sarili niya. At dito mo makikita kung gaano kasimple ang punto niya mga kaalagad. Nagpatato lang siya. Hindi siya nanghingi ng pera sa mga taong nag-comment. Hindi naman siya nagsabi dahil may pera na ako, mas mataas na ako sa inyo. Wala naman mga kaalagad, di ba? Kaya bakit kailangan agad lagyan ng malaking meaning? Ito ang isa sa pinakamagandang sinabi ni Krishna sa kanyang live. Ang punto niya, pwedeng magbago ang balat mo, pero hindi ibig sabihin nagbago na ang ugali mo. Maganda ang analogy na yun mga kaalagad. Dahil ang tato, art lang sa balat. Hindi ito otomatikong binabago ang personality ng isang tao. Kung madaldal siya noon, madaldal pa rin siya ngayon. Kung palakaibigan siya noon, maaring pa rin siyang maging ganon. Kung may mga pangarap siya noon, maaari pa rin niyang ipaglaban ang mga iyon ngayon mga kaalagad. Kaya yung argumento na nagpatato siya kaya nagbago na siya dahil nagkapera, para sa akin masyadong mababaw na konklusyon yun mga kaalagad. Bago kayo mag-comment, alamin muna ninyo ang buong context. Huwag basta makita ang isang edited picture at isipin agad na yun ang totoong nangyari. Huwag basta makita ang isang caption at isipin agad na yun na ang buong kwento. Dahil minsan mga kaalagad, isang maling akala lang ang kailangan para makagawa ng 10 masasakit na comments. At ang pinakaapektado, yung taong pinag-uusapan. Para naman sa good vibes, hindi naman sinabi ni Krishna na bawal kayong gumawa ng content tungkol sa kanya. Kung maraming nanonood, naiintindihan natin kung bakit ninyo siya ginawang topic. Pero kung talagang gusto ninyong gumawa ng content tungkol sa isang personality, mas maganda sana kung malinaw at accurate. Dahil kapag misleading, maaaring mataas nga ang engagement, maraming mag-comment, maraming mag-react, maraming mag-share, pero tanungin natin, anong kapalit? Kung ang kapalit ay panibagong issue para kay Krishna, panibagong pambabash, panibagong misunderstanding, worth it ba talaga? Bilang defender ni Krishna, hindi ko naman sinasabing dapat puro positive lang ang content tungkol sa kanya. Hindi. Kung may mali siya, pwedeng sabihin. Kung may issue siya, pwedeng pag-usapan. Kung may controversy, pwedeng i-react. Pero sana, huwag nating dagdagan ang issue gamit ang misleading na presentation. Dahil iba ang reaksyon sa totoong pangyayari. Kumpara sa reaksyon sa isang bagay na ipinakita na parang totoong nangyari pero hindi naman pala. Kay Ginalyn at sa iba pang nakakita ng post at agad ng husga kay Krishna, hindi ko kayo pipilitin na magustuhan siya. Pero sana bago ninyo sabihin na ang pagbabago ng tao kapag nagkapera na, tanungin ninyo muna, totoo ba ang nakita ko? Totoo bang ganon karami ang tato? Totoo bang ganon ang itsura niya ngayon? O may editing? May AI ba? May context ba? Dahil kung ang basihan ninyo ay isang misleading na larawan, baka hindi si Krishna ang dapat ninyong husgahan. At dito muna natin tapusin ang part 1 ng reaksyon natin mga kaalagad. Dahil marami pang sinabi si Krishna sa kanyang live, pero hindi natin pagsabay-sabayin lahat. Isa-isahin natin para mas malinaw. Sa ngayon, ito muna. Isang tattoo lang sana ang pinag-uusapan, pero dahil sa isang misleading na post, naging panibagong issue na naman. Naging panibagong dahilan para pambabash. At naging dahilan para magsalita mismo si Krishna dahil mukhang napuno na rin talaga siya. Kaya sa gumagawa ng content tungkol kay Krishna, hindi naman niya kayo pinagbabawalan. Pero sana, kung gagamit kayo ng larawan, sabihin kung edited. Kung AI, sabihin na AI. Kung opinion, sabihin na opinion. At kung may tunay na pangyayari, ilabas ang buong context. Dahil minsan, isang larawan lang ang kailangan para gumawa ng malaking kwento. At sa kabilang banda, isang simpleng paglilinaw lang din ang kailangan para maiwasan ang hindi pagkaiintindihan. Kaya sa mga kaalagad ni Krishna, huwag basta maniwala sa nakikita sa feed.
alamin ang buong kwento. At kay Krishna naman, kung totoo ang gusto mong gawin, balat mo yan, buhay mo yan. Ang mahalaga, huwag mong hayaang ang isang tato ang magiging sukatan na kung sino ka bilang tao. At sa mga kaalagad ko dyan, abangan ninyo ang part 2 dahil marami pang sinabi si Krishna sa live niyang ito na pag-uusapan natin. Pero sa ngayon, tattoo lang sana, bakit kailangang maging malaking issue na naman? Hanggang dito muna tayo mga kaalagad, and God bless po sa inyong lahat.